Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Naku po, BP Sara, klaro ang pangbubudol. Pagkapanalo ni Alex Ayala, pinupolitika. At Attorney Kapunan, kinapon ang grupong Duterte. Abay grabe mga kaibigan, panalo at champion ang ating Filipino tennis superstar Alex Ayala. Pero credit grabber ang mga maka-Duterte. Dahil sa suot na kulay green, kaya sinuwerte umano ang ating pambato. Ganyan kailusyonado ang mga maka-Duterte. Lahat na lang kinukonekta sa politika, sa bagay. Champion din naman si BP Sara sa pag-ubos ng confidential funds. Hindi lang pala mura at malakas magbanta, kundi reyna umano ng pangbubudol. Sabay pasok sa pagpapakalat ng mga propaganda. Itong mga alipores ni BP Sara na kesyo, wala daw nilustay at binulsa ang Vice Presidente. Kaya naman, heto, kinapon ng grupong Duterte sa galing at tindi ni Attorney Kapunan. Naku, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Klarong-klaro umano ang pangbubudol ni BP Sara Duterte. Confidential funds na inubos lang ng ilang araw tapos hindi pa tugma ang mga resibo. Pakinggan po natin to. 15 kahon ang bitbit ng prosekusyon na naglalaman ng mga umunoy dokumento at resibo kaugnay sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. Unti-unti nilang ipakikita sa publiko kung paano nagkamali si VP Sara sa paggamit ng pondo. Panimula pa lang ng talakayan sa confidential funds pero klaro na raw sa prosekusyon na nambudol si VP Sara. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos ayon sa joint circular. Sangkatutak rin ang mga discrepancies na nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na naubos lang sa loob ng 11 days. Pero hindi tugma sa mga resibo. Kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Okay. Pero yung ginamit po nila na mga acknowledgement receipt bilang justification dito sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo ay mayroong December 2023. Yung quarter Grabe, na budol. December 2023, wala ng confidential fund ang OBP. Napag-alaman rin na ang pondo ay hindi naman nagamit sa kung saan dapat ginagamit ang confidential funds. Kulang-kulang rin daw ang mga sales invoice. Katakataka rin ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit at iba pa na ayon sa prosekusyon dapat nakadeklara sa Commission on Audit ang tunay na pagkatao ng mga nasa likod ng mga pangalan. Subalit kahit mabusisi ang talakayan sa impeachment court, tila malamig ang ulo ni Attorney Lorna Kapunan dahil nagawa pa niyang humirit ng mga biro Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim! Kanya ko pala hindi mabasa, Andilim. Grabe mga kaibigan, no? Klarong-klaro, yung pambubudol. Grabe mga kaibigan, ginastos ang pera ng taong bayan sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Tapos, kulang-kulang at minsan wala pang resibo. Tapos mga kaibigan, sasabihin lang ni BP Sara at ng kanya mga alipores, confidential nga eh. No comment. Tulad na lamang ngayon mga kaibigan, ito yung pinapakalat na propaganda ng mga DDS tulad ni Kifi Chu. Ito mga kaibigan, talagang solid talaga to na Duterte. Ginamit daw mga kaibigan ni Sara Duterte ang 40 million pesos confidential funds sa pagtulong sa gamot at pagkain. Sabay sisi mga kaibigan na sanay daw tayo na ginagamit sa Hermes, Relo at luxury cars ang taxes natin. Tapos mga kaibigan, ang impeachment daw. Itong impeachment mga kaibigan ay paninira lang daw umano sa ating Vice Presidente. Ang galing talaga mga kaibigan, no? Sabi nga ng ating kababayan, no, na si Ma'am Grace de la Cruz. Ito yung kanyang rest back dito sa pinagsasabi ni DDS Kipichu. Sabi po ng ating kababayan, walang problema kung ibinili sa gamot. Ang tanong, nasaan ang resibo? Bakit walang resibo? Tama nga naman, di po ba? Simple lang naman yung analogy pa nga dito na ginamit.
Bibili ka nga lang ng gamot sa butika, may resibo pa. Tama naman, real talk. Sana maintindihan nito ng mga kababayan nating mga Duterte. Di po ba? Tapos humirit pa mga kaibigan yung isang pugante. Oo, eto oh. Yung puganteng abogado na si Harry Roque. May pinanggamitan naman daw umano itong pera. Oo, at napakinabangan. Hindi daw nilustay at hindi binulsa ng ating Vice Presidente. Alam nyo mga kaibigan, no? Maling-mali eh. Maling-mali talaga yung ganitong rason ng mga Duterte, itong mga alipores ni Sara Duterte. Hindi kasi basta-basta mga kaibigan na ginagastos ang confidential funds para sa pambili ng gamot o medical aid. Malinaw po ang sinasabi ng ating batas. Ang confidential funds ay eksklusibo lang mga kaibigan at alam na alam ito ni Harry Roque. Para lang ito sa surveillance at information gathering. Tulad na lamang ng mga kaibigan, pagkuha ng informasyon, di ba? Ukol sa national securities, pag-upa ng safe houses, tapos yung pagbabayad sa mga asset o informer. Pero mga kaibigan, bawal at hindi ito para sa mga regular public assistance tulad ng pagbili ng gamot o yung mga medical aid. Kaya nga sa mga kababayan nating mga DDS, no, so sumusuporta dito kay Sara Duterte, simple lang naman po. Wag po kayong magpapauto sa mga sinasabi ng mga katulad ni Harry Roque. Oo, kasi sobrang pangluloko to mga kaibigan. Kahit na mabuti ang intensyon ni Sara Duterte, no, na bumili ng gamot at pagkain para sa mga kababayan natin, no? Pero mga kaibigan, mali naman yung paraan ng paggamit, lalong-lalo na sa pondo kung saan confidential funds. Labag pa rin ito sa ating sistema at sa ating batas. Malinaw naman po yan eh. Kaya yung sinasabi ni Harry Roque dito mga kaibigan, kasinungalingan, talagang pangluloko sa mga kababayan natin. Tulad na lamang nito, oo, muling pinakita sa buong mundo ni Attorney Kapunan ang pagiging budol queen ng ating Vice Presidente. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. Okay. Ngayon, Mr. Witness, sinabi mo kahapon at ngayon na ang basis ng inyong post-audit or compliance audit ay ang joint circular. Yes, ma'am. 2015 ng 5 government agencies. Kasama dyan ang COA, tama? Yes, ma'am. If I show you, at babasahin ko, flash on the screen. Section 1, Section 1 of the joint circular. Can we please flash it on the screen? Ini-explain dito, and please refer, do you have a copy with you? Yes po. I have a copy po with me. I refer you now to the last sentence, which says, the COA, pakibasa, COA, babasahin ko na lang. O ikaw, basahin mo na lang. COA shall promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and property. You confirm, Mr. Witness? Based on this joint circular po, yes, ma'am. Okay. So, if I ask you, sa mga sinubmit na documents ng Vice President, Makinig ka, and Harry I will, Roque. for purposes of summarizing, purchase of information, 14 million. Reward payment, 10,050,000. Rental of safe house, 11 days nag-rent ang Office of the Vice President ng safe houses from December 21 to 31. 16 million in 11 days. Divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President Grabe. para lang sa rental ng safe house. Ayun mga kaibigan, sigurado yan. Panloloko, di ba? 2 million, ano yan? Yung kama? Gold, no mga kaibigan? Ginto? Oo. Grabe, 2 million.
Per day, mga kaibigan, para lang sa safe house. Ang tindi, oo. Tama? May I refer po to the document po. Refer to the document. It's in front of you. Okay. Meron pa 2 rin mga ibang expenses. Meron nakalagay sa summary. Payment of reward, various, 34,857,000. Meron din. Purchase supplies, 11,813,000. Payment of rewards, Mr. Witness, 24 million. No, 10 million. Payment of rewards. Rewards in medicine, in kind. 24,930,000, Mr. Witness. Payment of rental of transport vehicles related allegedly to confidential activities. 10 million pesos. Tables and chairs, 500,000 pesos. Ang mahal yan, ah. Desktop computers and printers, Mm. 3 million pesos. Grabe. Ang mahal, mga You confirm kaibigan. that, Mr. Witness? Pwede pong paulit ng enumeration kasi I Ito don't have ay reference nasa kanina. notice of Suspension. suspension and your tabulation. Okay, ma'am. Do you confirm, Mr. Ramil? Yes, Your Honor po. Okay. Based on Section 1 of the Joint Circular. I-translate ko na lang. Anong Ayan ibig na. sabihin nun? Para sa ating lahat to. Irregular. I'm sorry. This is my last question. Medyo limited ang aking Tagalog no, or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. Mm. Ang Counsel for Respondent, if you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino. Unnecessary, hindi kailangan. Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Yeah. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Irregular. Kasi ang Counsel alam ko, correspondent, you agree? Hindi pangkaraniwan. Yes, Your Honor, I do. okay. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Irregular naman. Hindi Hindi pangkaraniwan. pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan. Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po. Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary. Because this is already, Your Honor, I think we please. all know what's happening here. Masakit kasi yung katotohanan, mga kaibigan. Oo, na emphasize dito, no, ni Attorney Kapunan kung ano nga ba yung mga kabalbalan dito sa confidential funds ng ating Vice Presidente. Kaya ganyan tinatagalog nila, mga kaibigan, para lalong maintindihan nating lahat. Oo. Kasi pag binabasa lang ng diretso, walang emosyon, mga kaibigan. Wala eh. Pero dito sa ginagawa ni Attorney Kapunan, mga kaibigan, ang ganda. Gusto niyang makinig lahat ang taong bayan kung ano ba yung nilalaman nito, yung kanyang sinasabi, mga kaibigan. In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch. And considering We ask for the ruling of the the court, Your Honor. victory of Ayala, Your Honor, Let we're all in a counsel- happy mood. Let counsel Correct. wind up with this with This our is the direct last question, Your counsel Honor. correspondent. Let's give her some Okay, leeway. I We will- submit. Let's help in translating more accurately. Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Bongga. Maluho. Oho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin, Section 1, saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong... Question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion. Okay. In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that is not a final disposition We submit. of the In- matter in- at hand. In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration?
Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures. Irregular. Ang linaw. Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Defense rather. Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular. And this is being flashed on the screen. For the record and for better appreciation of this honorable court. Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. Nako. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Yes. Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, inattest po ni Vice President in her capacity as the Vice President of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses. Okay. Ngayon, ang confidential fund, sabi nasa mo, ang confidential fund ba ay public fund? Yes, ma'am. Pera ng taong Yung bayan. post-audit mo naman, na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President? For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am. At sinabi mo based on 8.3 na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama? Pwedeng paulit po ng question. At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama? Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala Sustained, namang- counsel. Kindly reform. Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, Sustain. ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, Ano po? scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Tama, Your Honor. kaibigan. So Move to strike. stricken, so stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Ayun mga kaibigan, no, binigyan na, oo, talagang binomba na ni Attorney Kapunan. Kinapon mga kaibigan itong grupong Duterte. Scam mga kaibigan itong Vice Presidente. Oo. Yan naman talaga mga kaibigan sa tinatawag natin, 'di ba? Sa mga manluloko. Di po ba? Hindi naman natin sinasabi no, na guilty itong si VP Sara Duterte. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, napakasimple lang naman eh, 'di ba? Tulad na lamang nitong pinagsasabi ng mga maka-Duterte, lalo na itong si si Harry Roque, no? Na ginamit naman daw, napakinabangan, hindi nilustay, hindi binulsa, no? Yung mga ganitong mga palusot nila na ginamit naman sa pagkain, sa gamot. Mga kaibigan, napakasimple lang naman po, no? Kung ang pera ay hindi naman nakalaan para dyan at ginamit mo sa iba, malaking ano yan mga kaibigan.
malaking question yan. Masakit talaga ang katotohanan, di po ba? Lalo na pag tinatawag na scammer yung kanilang amo. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.